Magandang araw po sa lahat. Welcome to my YouTube channel, Dexter Works. Meron tayong aayusin ngayon dito na Yamaha Sniper 150 kasi maingay daw yung kanyang makina. Ngayon susubukan natin. Pakinggan natin yung ingay ng kanyang makina. Paanda rin natin mga lods. Start lang natin mga lods. Ito po yung tunog niya, malagutok yung kanyang andar dito sa gilid ng kanyang side case. Ang sabi ng customer, maingay daw kapag naka-minor siya. Pero kapag pinatakbo na yung kanyang motor, ay mawawala yung kanyang ingay dito sa kanyang gilid. Yung tunog na malagutok. At dahil napakinggan na natin yung kanyang ingay dito sa kanyang makina, dito sa kanyang panggilid, ay bubuksan na natin yung kanyang makina dito sa kanyang side case para malaman natin kung ano yung nasira dito sa loob ng kanyang makina. Ngayon, umpisa na natin. Let's do this. Kailangan natanggalin natin na yung kanyang drain plug. I-drain natin yung langis. Yan yung unang-unang gagawin natin dito mga lods. At dahil tapos na natin na-drain yung kanyang langis, sunod natin tatanggalin itong kanyang tornilyo dito sa kanyang bearings para di mahirap i-access yung tornilyo ng kanyang exhaust pipe o dito sa kanyang elbow. At tanggalin ko lang itong kanyang nut dito sa kanyang elbow, dito sa kanyang tambutso mga lods. Tapos itong kanyang mga tornilyo dito sa ilalim ng kanyang footrest. Tanggalin ko lang to mga lods. Ito na, natanggal na natin yung kanyang footrest assembly. Dahil natanggal na natin yung kanyang footrest assembly, ito na namang nut dito sa kanyang kicker. Tanggalin natin mga lods. Medyo matigas na yung kanyang kicker kasi kinalawang na. Kaya kailangan ko siyang pupukin ng konti mga lods para gumalaw yung kanyang kicker, para matanggal yung kanyang kalawang at umangat yung kanyang kicker. Ito na mga lods, gumalaw na at natanggal na natin yung kanyang kicker. Lagyan natin ng kunting langis para madali natin maikabit mamaya. At saka tanggalin lang natin itong kanyang exhaust pipe assembly o itong kanyang buong tambutso. Dahil natanggal na natin yung kanyang kicker, tanggalin natin itong kanyang mga tornilyo dito sa kanyang makina, dito sa kanyang side case mga lods. Sunod natin, luwagan natin lahat. Pagkatapos tanggalin natin yung mga tornilyo dito, gamitan natin ang impact wrench. Dahil naluwagan na natin lahat yung mga tornilyo, tanggalin lang natin mga isa-isa mga lods. At pagkatapos buksan na natin yung kanyang makina. Excited na ba kayo na makita natin kung ano yung nasira dito sa loob ng kanyang makina dito sa Yamaha Sniper 150? Ito na mga lods, ito na yung the moment of truth mga lods. Ito yung unang-una na nakita natin. Ito yung prospect natin. Ito yung kanyang clutch drum o clutch housing na maluwag na mga lods. Kasi ginalaw-galaw natin yung kanyang clutch housing o clutch basket mga lods at naiiwan yung kanyang gear. Ibig sabihin maluwag na yung kanyang clutch damper at saka rivets. Kaya tanggalin natin mga lods itong buong clutch housing mga lods. Tapos tanggalin lang muna natin itong kanyang nut dito sa kanyang gear at saka yung mga tornilyo mga lods, natanggalan natin. Ito na namang nandito sa loob ng kanyang clutch housing dito sa gitna. Itong nut tanggalin natin. Bago pala natin tanggalin itong nut, lagyan natin ng karton dito sa gitna ng kanyang butas para hindi malaglag yung kanyang bulita sa loob. Tapos tuklapin lang natin itong kanyang washer dito na parang tapos pwede na natin tanggalin yung nasa gitna, yung kanyang nut sa kanyang clutch housing. Hindi ko muna tinanggal yung kanyang clutch lining para meron tayong pang-alcontra, meron tayong hawakan kapag tinanggal natin o inimpak natin yung kanyang nut para hindi siya sumabay sa pag-ikot itong kanyang clutch boost kapag niluwagan natin yung kanyang nut. At dahil natanggal na natin yung kanyang nut, tanggalin na natin yung clutch lining at saka yung kanyang pressure plate. Ito talaga ang kadalasang nasisira sa mga 150cc na mga Yamaha Sniper kasi malakas itong humatak. At yung clutch niya kapag pinitawan mo ng bigla, yan talaga masisira yung inyong clutch damper at saka clutch rivet. Yan talaga ang masisira sa kadalasan at sa katagalan na rin ng paggamit ng motor ay sira talaga itong clutch damper at saka itong kanyang rivets. Ito na mga lods, napakaluwag na ng kanyang gear at saka clutch basket, parang humihiwalay na siya, umaalog-alog na siya. Ito yung papalitan natin, itong 6 na rivets at saka yung guma sa loob, yung damper. Kaya ipapress muna natin to sa machine shop. At ito na mga lods, tapos na natin napapress, napalitan natin ang bagong rivets at saka yung kanyang clutch damper sa loob. Pang Team X155 yung ginamit para mas mahigpit. Ngayon ikabit na natin.
Ayan, naikabit na natin yung kanyang clutch housing assembly at saka itong washer. Huwag kalimutan na itlagay kasi importante yan. Yan yung nagbibigay ng free wheel dito sa kanyang motor kapag nag-neutral tayo. Huwag kalimutan ilagay yung washer sa likuran ng kanyang clutch bush. Ayan, naikabit na rin natin yung clutch bush. Sunod natin ilagay yung kanyang clutch lining. Tapos pressure plate. Alternate lang yung pagkabit dito sa clutch lining at saka pressure plate mga lods. Unang yung ilagay yung clutch lining, huwag kalimutan. Ayan mga lods, tapos pressure plate ulit, tapos clutch lining ulit. Ganyan lang mga lods pagkabit nitong clutch lining. At saka itong lock washer, ikabit muna natin. Tapos sunod natin yung kanyang nut. Ayan mga lods, dito sa gitna ng kanyang clutch housing. Tapos huwag kalimutang higpitan mga lods, napaka-importante yan. At dahil tapos na natin naigpitan yung nut dito sa kanyang clutch housing, dito na naman sa kanyang drive gear, lagyan natin ng washer, tapos yung kanyang nut. Dahil nakabit na natin yung kanyang nut, higpitan na natin mga lods yung nut dito sa kanyang drive gear. Ayan, mahigpit na yung nut dito sa kanyang drive gear. Sunod natin gagawin, i-bend natin itong kanyang lock washer dito sa kanyang nut dito sa kanyang clutch housing. Tapos na natin na-bend o na-yupi yung kanyang lock washer dito sa kanyang nut. I-lock na natin yung kanyang lock washer. Ikabit na natin itong kanyang pressure plate at saka yung kanyang clutch spring at mga tornilyo dito sa kanyang clutch spring. At dahil nakabit na natin yung mga tornilyo dito sa kanyang clutch spring, higpitan na natin mga lods. Ayan, nahigpitan na natin gamit yung impact. Kailangan natin i-double check. Importante talaga na i-double check natin para hindi natin makalimutan o makaligtaan yung iba. Baka meron pang hindi pantay yung pagkahigpit. Kasi kailangan talaga na pantay na mahigpit lahat. Yung tipo na hindi na maikot yung kanyang tornilyo mga lods. Ayan, pantay na yung higpit niya dito sa kanyang mga tornilyo, dito sa kanyang clutch spring. Sunod natin ikabit yung kanyang drain plug dito sa ilalim. Kakabit ko muna to habang hindi pa natakpan yung kanyang cover dito sa kanyang side case kasi para hindi tayo masagabal sa pagkabit ditong kanyang drain plug. At pagkatapos, huwag kalimutan na higpitan yung kanyang drain plug kasi kapag nakalimutan natin higpitan ito ay masisira itong kanyang motor kasi tatagas yung kanyang langis at mauubusan ng langis itong kanyang makina kaya masisira at mapapalaki yung gastos natin dito sa kanyang makina. Makakabayad pa tayo. Kaya kailangan talaga na presence of mind talaga kapag gumagawa tayo ng motor. At dahil nagpitan natin yung kanyang drain plug, ikabit na natin yung kanyang side case cover dito sa kanyang makina. At dahil nakabit na natin yung kanyang side case cover, isa-isa natin ikabit yung mga tornilyo dito sa kanyang side case cover. At ayan, nakabit na natin yung mga tornilyo. Higpitan na natin isa-isa mga lods gamit itong ating impact wrench. Tapos sunod natin ikabit yung kanyang exhaust pipe assembly o itong kanyang buong tambutso mga lods. Nilagay ko na yung kanyang footrest pero hindi ko pa nilagyan ng tornilyo para madali nating maikabit yung kanyang tambutso. Tapos lagyan lang natin ng tornilyo itong kanyang bearings dito sa bandang ibaba. Ayan, nahigpitan na natin yung Allen bolt o salapaw bolt dito sa kanyang bearings. Ngayon ikabit na natin yung kanyang kicker. Tapos ikabit na natin yung kanyang nut dito sa kanyang kicker. Tapos higpitan na natin mamaya. Gamitan natin ng 19mm na socket wrench at saka i-impact lang natin. Ayan, mahigpit na yung kanyang nut dito sa kanyang kicker. Tapos dito naman sa ilalim sa kanyang footrest, higpitan na natin. Ganito lang yung gagawin ninyo mga lods. Kapag gusto nyo mag-DIY, kung kayo lang yung mag-aayos ng yung motor, isundan nyo lang itong video ko mga lods para po ito sa mga beginners. Sa mga naka Yamaha Sniper 150 dyan, kapag gusto nyo mag-DIY na magpalit kayo ng clutch damper o clutch rivets, ganito lang mga lods, sundan nyo lang itong video ko mga lods mula sa simula hanggang sa matapos para maikabit nyo ng maayos yung inyong mga pisa na inyong mga motor. Ibuhos ko lang itong kanyang langis dito sa kanyang makina mga lods. At pagkatapos nito mga lods ay papaanda rin natin, pakinggan natin ulit yung kanyang makina, yung before and after mga lods, para ma-compare natin yung andar ng kanyang makina kanina at ngayon natapos na nating naayos. Kung naibalik na natin yung kanyang dating andar ng kanyang makina, yung nasa good condition pa siya, para malaman natin yung difference ng kanyang andar kanina. Kasi kanina maingay at malagutok itong kanyang makina. Ngayon start natin. Ayan, malamig na yung andar ng kanyang makina. At excited na yung may-ari ng motor, yung kaibigan natin na may road test niya.
yung bagong ayos natin na Yamaha Sniper 150. Shoutout pala dito sa kaibigan natin na mga customer at mga mekaniko. At sana wag kalimutan na mag-like kung mahirap sa inyo na mag-subscribe. Paki-like na lang mga lods para updated kayo sa mga bago kong upload. Maraming salamat po. Ride safe sa lahat. Peace, I'm out.